Ihanda na ang mga payong, hindi para sa ulan, kundi sa matinding sikat ng araw. Ayon po kasi sa Pag-asa, asahan na mas iinit ang panahon dahil sa epekto ng El Nino. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Yan na nga eh. Atigas nga, di ba? Matigas yung ubo. Sobrang init. Nagkakasakit na si Flora May dahil sa tindi ng init ng panahon. Nagtitinda sa bangketa si Flora May para may pangtusto sa kanyang 3 anak. Bilad sa tindi ng init ng panahon, tinuping panyo at pag-inom ng malamig na tubig ang pansalag niya sa init. Ayoko, galing ako sa init, tapos mamililigo ako, napasma ako nun. Andun na tayo sa kamatayan yan na, wag naman. Kaya ayoko maligo. Pagdating ko sa bahay, maghubad lang ako doon sa kwarto ko. Na, di ba? Walang init na. Sabi ng Pag-asa, nasa amihan season pa ang bansa. Pero malayo dito ang nararamdaman ni Flora May. Asahan pa daw, sabi ng Pag-asa, ang mainit na panahon hanggang sa mga susunod na buwan. Ang dry season na nararanasan, isa daw sa pinakamainit na mararanasan ng bansa. So yung ating ulan, may malaking reduction sa tubig ulan. So dun sa temperature natin, makikita natin kung medyo cloudless during the day. So ibig sabihin, napaka-blue ng ating sky. So ibig sabihin, dire-diretso yung pagpasok ng incoming solar radiation sa atin, yung nakakapagpatindi ng init sa atin. Whereas kung halimbawa naman sa gabi ay medyo maulap sa gabi, so hindi makakapag-bounce back yung ating mga init o yung singaw galing sa lupa. So mariretain siya in the atmosphere. Sa ngayon, nasa mature stage na ang El Nino kaya marami na ring lugar ang nakakaranas ng tagtuyot. For now, ang nakikita natin by end of April and May, mga around 41 to 40 provinces, yung possible na makakaranas ng matinding meteorological drought condition. So mostly yan sa Luzon, and then meron nga sa mga Visayas. Actually, hindi siya sabay-sabay. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na nakatutok ang pamahalaan sa epekto ng tagtuyot. Sabi pa ng Pangulo, hindi na lang seasonal challenge ang problema sa tubig, kundi isa ng seryosong banta ang epekto ng climate change. Any disruption to the water supply, such as the one posed by the El Nino phenomenon, which we are feeling the effects of now, degrades our quality of life. It dampens our economic activity and can fuel disorder. Of all emergencies, water scarcity is the hardest to contain. It is, however, preventable with foresight, right plans, united action, and strong political will. Sa ngayon, nananatili pa naman sa normal level ang mga dam sa bansa. As of 6 a.m. kanina, nasa 209.76 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa ito sa 212 meters na average high water level. Pero mas mataas naman sa rule curve elevation na 201.44 meters. Payo ng Pag-asa para makatipid sa tubig. Gumamit na lang tayo ng basang bimpo, yung pag naiinitan tayo. So, lagi na lang tayong meron gano'n. At bumili tayo ng mga ice, so magbaon na lang tayo. And i-refresh natin na lang yung sarili natin para lagi hindi tayo ma-dehydrate. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.